Tuluyan ng napahagulhol si Celine nang umalis si Nick. Masakit sa kanya ang malaman niyang niloloko lang siya nito. Ngunit isa lang palang maling akala iyon. Ngayon naman ay wala na itong tiwala sa kanya. Ang sabi sa kanya ng tita Lita niya, let go, move on. Pero kaya ba niya iyon? Ngayon lang niya napagtantong malaking bahagi ng pagkatao niya ang kulang sa pagkawala ni Nick. Kung talagang mahal siya nito katulad ng sinabi nito, hindi agad mawawala yun. Galit lang itong wit, hindi basta-basta mawawala ang nararamdaman ito sa kanya. Kaya ba niyang isalba ang relasyon nilang dalawa? Kaya ba niyang ibalik ang nawalang tiwala nito sa kanya? Paano? Sinabi nito sa kanya na hindi na ito naniniwala sa kanya. Ngunit ngayon pa ba siya susuko ngayong alam na niya ang totoo? Handa na ba siyang magbaba ng pride at pumunta rito upang kausapin ito ng maayos? Kaya ba niyang patunayan na totoo ang pagmamahal na nararamdaman niya rito? Ano ang plano mong gawin ngayon? Napalingon siya. Hindi niya namalayan ang paglapit ng tita Lida niya. Isang malalim na hininga ang pinakawala ni Celine bago siya pumasok sa opisina ni Nick. What are you doing here? Tanong nito sa kanya. Nagbabasa ito ng birdsheet ngunit natigil nang makita siya. I want to talk to you. Pahanapin niya. About what? Wala na dapat tayong pag-usapan pa, diba? Marami pa tayong dapat pag-usapan. I'm here to apologize about what happened. At nandito rin ako para patunayan sa iyong totoong sinabi kong mahal kita. Prove that. Don't you think it's useless now? Don't you love me anymore? It doesn't matter. What we're talking about here is trust. Paano pa tayo magsasama kung wala na akong tiwala sa iyo? I give you all my life, but then you just used me. Mapait ang tinig na sabi nito. But then, I'm moving on. Nakagat niya ang kanyang ibabang labi. Totoo ang sinabi nito. Paano ba sila magsasama kung wala na itong tiwala sa kanya? Pero hindi siya papayag na basta nalang sumuko. She would fight for him. Alam kong mahal mo pa rin ako at kung kinakailangan kuling-kuli ang tiwala mo, ay gagawin ko. Patutunayan ko sa iyo kung gaano kita kamahal at may sound observed, ngunit mahal niya ito at handa siyang magpakababa kung kinakailangan. And she knew what she doing was worth fighting for. Mahirap akong kumbinsihin si Lynn. It may take a lifetime. I'm willing to wait. Isang mahinang tawa ang pinakabalan nito. Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyong hindi na kita mahal? Alam kong galit ka lang kaya mo nasasabi yan. Pero alam kong mahal mo pa rin ako. Kailan nag-iisip ito kapag gawa na nagsalita? I want a wife na palaging nandyan kapag kailangan. Yung mag-aasikaso sa pangailangan hindi lamang sa mga magiging anak namin, kundi pati na sa pangailangan ko. At sa klase ng personality mo, alam kong hindi mo yun kayang ibigay sa akin. Masyado kang ambisyosa, Celine. And I think you're overdoing it. Wala kang panahon para sa ibang mga bagay. Nagkaroon ka lamang ng panahon sa akin dahil may kailangan ka sa akin. So I'm not what you're looking for. Mahinang sabi niya. Kaya mo bang i-give up ang lahat para sa akin? Tanong nito. Natigilan siya sa tanong nito. Gusto nitong i-give up niya ang lahat ng mga pinaghirapan niya para lamang dito. Masyado naman yatang makasarali ito. Marami pa akong gagawin, Celine. Bumalik ka na lamang kapag kaya mo nang magsakripisyo para sa akin. Ibinalik nito ang atensyon sa pagbabasa. Mataman siyang tumingin dito. Was he serious? Nang muling tumingin sa kanya, itinuro nito ang pintuan sa kanya. Lumabas na lang siya ng opisina nito. Ilang araw na ang nakalilipas, hindi na muling nagpakita pa si Celine kay Nick. Naisip niyang marahil na hindi siya tagalaga mahal nito. O kung mahal man siya nito, kulang ang pagmamahal na yun para talikuran nito ang magandang karir nito. And what did he expect from her? Alam naman niyang sa umpisa pa lamang ay mas mahalaga rito ang karir nito above anything else. Hindi na siya magtataka kung tuluyan na siyang kalimutan ito. Naniniwala na siya kay Cloud na mas matigas pa sa diamante ang puso nito na wala itong kakayahang magmahal. Ngunit nagulat siya nang tumawag sa kanya si Cloud. Nakalib siya ngayon dahil pakaramdam niya ay wala siyang ganang magtrabaho. May plano na nga siyang bumalik sa Lahore. Do you need anything, Cloud? Tanong niya rito. Aalis ako papuntang Brazil ngayon. Nagkaroon ng biglaang problema sa pipeline doon. Pagbibigay alam nito. Sige, mag-iingat ka. Nito mga nakarang araw ay tila wala siyang ganang makipag-usap sa kahit na sino. Isang malalim na hininga ang pinakawalan nito. Nag-resign si Celine. Ha? Nagulat siya sa sinabi nito. O ay bakit malungkot ka yata? Hindi ba't yun naman ang gusto mo? Ang mawala na siya sa landas mo. Yes, but she's my sister. So even if I don't want her around, I can't do anything about it. And she's good in handling her job. There's no question about it. Alam ko rin mahihirapan ang kumpanyang makakuha ng kapalit niya na kasing husay niya. Inamin mo na rin magaling siya.
Yes, sort of. She's an Ariaga after all. So do you like her now? Of course not. Tanggi nito. Ngunit pakiramdam siyang unti-unti na rin nagugustuhan nito ang kapatid. Alam niyang isang araw ay tuluyan na magkakasundo ang mga ito. At malapit na yun. Whatever you say, nakangiting sabi niya. Anyway, alam mo ba kung bakit siya nag-resign? Bakit daw? Dahil mag-aasawa na raw siya. Sagot nito. Natigilan siya sa sinabi nito. Totoo ba ang narinig niya? Nick, are you still there? Sigurado ka bang yun ang sabi niya kaya siya nag-resign? Yap, biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Tila sasabog ang dibdib niya sa sakit sa balitang dala nito. Secret Cloud, I need to hang up. Wait, hindi pa ako tapos. Mamaya na tayo mag-usap. May gagawin lang akong importante, sabi niya. Ibinabana niya ang auditibo. Agad na kinuha niya sa susi ng kanyang kotse sa ibabaw ng dresser at lumabas ng pad niya. Tinungo niya ang basement parking ng condo building at sumakay sa kotse niya. Pinaharurot niya iyon. Natitiyak ni Selena sa mga oras na yun ay nakarating na kainik ang balita. Kanina lang ay niabot niya kay Cloud ng personal ang resignation letter niya. Tinanong lang siya nitong bakit siya magre-resign. Isa lang ang sinagot niya. Mag-aasawa niya. Pagkatapos ay hindi na ito kumibo pa. Siguro ay masaya ito dahil hindi na ito makikita ang anino niya sa opisina. Pagbalik niya sa opisina ay sinunod niyang tapusin ang lahat ng mga nakabimbing trabaho dahil gusto niyang matapos ang lahat ng iyon bago siya tuluyang umalis ng kumpanya. Hindi pa niya sinasabi sa mga subordinates niya ang ginawa niya, ngunit alam niyang malulungkot ang mga ito kapag nalaman ang balita. She had made a great team in their department nila, at mamimiss din niya ang mga kasama niya kapag umalis na siya. She knows some would say it was a very stupid decision, lalo na sa isang tulad niyang may very promising career. Pero kung minsan kailangang pumili siya kung alin ang mas mahalaga sa kanya, at kung iyon lamang natitirang paraan upang muli niyang makuha ang puso ni Nick, gagawin niya. Biglang bumukas ang pinto ng opisina niya na ikinagulat niya. Lalo siyang nagulat nang makita niya si Nick. Nick, sa pagkakaalam niya ay only ito. Nagulat siya nang sa isang iglap ay nandun na ito sa harap niya. Agad na tumungo ito at hinalikan ng mga labi niya. Halos hindi na siya makahinga nang pakawalan siya nito. Napakunot na siya. Nick, you don't have to do that to prove to me you love me, sabi nito. Honestly, when you told me you love me, my heart believed it. It had always believed in you, and will always believe you. I love you. I love everything about you. At hindi ko hahadlangan ang mga pangarap mo as long na makakabuti yun sa'yo. What? Pagsubok ba lamang lahat ng iyon? Yes, honey, you don't have to relieve yourself from work beside I said so. At hindi ako ganong klaseng tao. Mahalaga sa akin kung ano ang makapagpapasaya sa'yo. At alam kong masaya ka sa career mo. Ang gusto ko lang masiguro ay hindi mo ako pagpapalit sa kahit na anong kayamanan o kapangyarihan. I love you, Nick. And it will do anything to prove that I love you. No, honey, just stay with me. It's more than enough. Ngumiti siya. Totoo bang pumapayag ka na magpakasal sa akin? Tumango siya. Yes, I will marry you. Nagulat siya nang yakapin siya nito. Hindi pa nakontento hinalikan uli siya nito sa mga labi niya. But she didn't protest. It had been quite a while since he kissed her, and she missed it. She missed him. Biglang tumunog ang cellphone ito. Kumalas ito sa kanya. That was what she hated about cellphones. Palagi na lang niyong ino-estorbang moment nila ni Nick. Excuse me, honey, Cloud is calling me up. Galing talaga ng timing ng kapatid kong yun. Mahinang sabi niya. Natawa naman ito sa sinabi niya. Sandali lang. Patatahimikin ko lang ito. Sinagot nito ang tawag. Hello. Dito sa office, kasama ko si Celine. Yes, and we're getting married. Tumingin ito sa kanya at ngumiti habang nakikinig sa mga sinasabi ni Cloud. That's good. Okay. Kapag kuha na kumunot ang noon ito. What? Now? Okay. Sige, ako na ang bahala. Bye. Humaling ito sa kanya. Something came up. I have to go. But we talk it later. Sabi nito. Yung sabi ni Cloud. Mukhang nakita niya yata ang isa niyo pang kapatid. Talaga? Oo, si Cyril. Kaya lang ay may problema. Problema? Oo, nasa presinto siya ngayon. Nakakulong. What? Hindi sinabi ni Cloud ang details pero pinapupunta niya ako sa presinto para ayusin ang lahat. Aalis na kasi siya papuntang Brazil at wala na siyang oras para sumama sa akin sa presinto. Sasama ako, sabi niya. Gusto niyang makilala ang posibleng isa sa mga kapatid niya. Ngayon pa lang ay nakakaramdam na siya ng matinding kaba. She didn't know what to expect. Then let's go. Magkasabay silang lumabas ng opisina niya. Nagbili na lang siya sa sekretary niya na may importante siyang pupuntahan. Nang makasakay sila sa kotse ni Nick, ay sakalang uli ito nagsalita. By the way, Cloud didn't accept your resignation, sabi nito. Tumas ang isang kilay niya. Talaga lang. Yak,
He said you're one of the best he had ever worked with and is proud of your achievements. Kaya hindi raw siya papayag na umalis ka sa kumpanya. At ang sabi rin niya, best wishes. Siya raw ang best man sa kasal natin. At siya na rin daw ang bahala sa lahat ng gastos. Wedding gift daw niya sa best friend niya at sa paborito niyang kapatid na si Celine. Napangiti siya sa sinabi nito. Nang ibigay niyang resignation letter kay Claude kanina, ay nakahanda na rin siyang makipagkasundo rito bilang kapatid nito. At sinabi ni Nick ay maliwanag na tinanggap na rin siya ni Claude bilang kapatid nito at natutuwa siya roon. Pakaramdam niya ay nawalang bigat sa dibdib na matagal na niyang dinadala. Sa wakas ay tapos na rin ang sakit ng ulo nito sa kanya. Ngunit sa tingin niya, panibagong sakit ng ulo na naman ang mararanasan nito sa pagdating ni Cyril sa buhay nila. Napabuntong hininga siya. Kawawang Claude.